everyone! Today is another day, another mini vlog, and another a day of my life here in Hong Kong. Gusto niyo bang malaman kung bakit ko nasabing maganda ang magtrabaho dito sa Hong Kong? Syempre, bago ang lahat, hi everyone! Ako si Jinky, isang kasambahay dito sa Hong Kong. At pag-uusapan nga natin yan habang inaalagaan ko tong makulit kong alaga at syempre habang tinatapos ko naman ang aking trabaho. Anyways, gusto mo bang magtrabaho dito sa Hong Kong pero natatakot ka? Ito lang naman ang karapatan mo bilang isang kasambahay. At itong mga sasabihin ko nga po ay 14 basic rights lang naman ng mga kasambahay dito sa Hong Kong. At makinig ka dahil yung panghuli ay talaga paldo ka dito te. Charot lang. Unang karapatan mo nga po ay sa isang linggo ay meron kang 6 days lang na pagtatrabaho at may isang araw na rest day or day off. Pangalawa, yung sahod mo ay dapat bayad on time at dapat sunod sa minimum wage na ngayon ay 4,990 at hindi pwedeng bumabayan at pwedeng itaas ng amo pero hindi ang mababa sa 4,990. Depende sa amo kung may dagdag yung sahod mo basta hindi pwedeng bumaba sa minimum wage. Pangatlo, sa pagkain naman ay pwedeng food allowance depende sa amo dahil karamihan ay kung ano ang pagkain ng amo nila ay yun din ang pagkain mo. Pang-apat, dapat kung ano yung nakalagay na address sa kontrata mo ay dun ka lang magtatrabaho. Bawal kang paglilisin sa ibang bahay. Panglima, si amo mo ang magpo-provide ng ticket mo kapag umuwi ka, terminated ka man or break contract. Pang-anim, kapag ikaw ay nagkasakit, sagot ng mga amo mo ang pagpapadoktor mo at ang mga gamot mo. Pang-pito, kailangan nakatira ka sa mismong bahay ng amo mo gaya ng nakasaad sa kontrata mo. Pang-walo, kapag day off mo at gusto kang paglinisin ng amo mo ay pwede kang tumanggi dahil day off mo yon. Kailangan day off, no work. Pero, syempre, karamihan, kung mababait ang amo mo, eh mahihiya ka na lang. Magkukusa ka na lang magtrabaho, pero bawal yun. Pang-siyam, meron tayong karapatan na tumanggi kung sakali mang utusan ka ni amo mong maglinis sa ibang bahay, kahit na yung bahay na yun ay bahay ng magulang niya or mga anak niya or mga kapatid niya. Pang-sampu, sa 2 taon ay meron tayong paid annual leave na 7 days a year. So, 14 days yun plus 2 day off, a total of 16 days. At pang-11, lahat ng mga dokumento natin bilang isang domestic helper ay tayo lang ang may karapatan humawak at magtago ng mga yon. Pang-12, kapag tayo ay nagkasakit, bawal tayong pagtrabahuin ng mga amo natin. Again, hindi lahat ng amo ay abusado sa kanilang kasambahay. At pang-13, meron tayong statutory holidays. We are entitled to go out and take a rest. Depende sa samahan nyo ng amo mo. At pang-14, ready ka na? Kapag ikaw ay nawala sa kabundukan ng 12 days ay may ayuda kang matatanggap sa OWA. Take note, dapat kumain ka ng damo tsaka baging. Charot! Lang yun, so wag kang matakot makipagsapalaran dito sa Hong Kong dahil ang batas ay batas. Pero kung hindi mo kayang ipaglaban ang sarili mo, kawawa ka. Uulitin ko, hindi tayo anak ng kontraktor sa dami ng pinagdadaanan natin. Bakit kasi diyan ka dumaan? Charot lang. Basta ilaban ng pangarap. Go na. And that's all for today's mini vlog. Thank you for watching another a day of my life here in Hong Kong. Please follow for more. Salamat!